Pagpalang gabi sa bawat isa, purihin ang Panginoon sapagkat tayo ay binibigyan lagi ng pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos. Kamusta na po kayo mga kapatid? Na-miss niyo po ba ako? So mahaba-haba na ring panahon na hindi po tayo nagkakadaupang palad, kaya dito na lamang po tayo nakakapagbahagi na ng salita ng Diyos. At ginagawa po natin ito dahil alam natin na hindi pa makapangyari na ako po ay makapunta sa gawain ng ating Panginoon, kaya dito po natin dinadaan ang ating mga pag-aaral sa paggawa ng video na ito. Kaya sana po ay meron po tayong mga natututunan sa ating mga pag-aaral na ito. At kung meron mang akong nasabi na hindi niyo nagustuhan or hindi ay basta pulutin niyo na lamang po yung mabuti or yung mga karapat-dapat o yung mga totoong nagmumula sa salita ng Diyos. At kung meron mang hindi na o nasasabi na hindi tama, ay pagpasensyahan niyo na po. At naniniwala ako na ang ating pag-aaral ay magiging makabuluhan ito sa ating buhay, sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay magbulay-bulay. Pag-aralan natin, alamin natin ang kalooban ng Panginoon sa pagitan ng kanyang salita. Salamat sa inyong patuloy na napakikinig at panonood ng video na ito. Tayo po'y mag-aral. Bubuksan po natin ang panibagong aklat, ang kasaysayan ng mga hari. Binasa po natin ngayon ang unang hari, chapter 1 and chapter 2. At kumuha po ako ng ilang talata sa unang hari, 1:5 hanggang 8. Ganito pong sinasabi: samantala, ipinamamalita ni Adonias na anak ni Hagit na siyang susunod na hari. May inihanda na siyang mga karwahe, mga mangangabayo, at 50 alalay na kawal. Ni Misay hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa mga ginagawa niya. Si Adonias na nakababatang kapatid ni Absalom at napakakisig din katulad nito. Kinausap na niya si Joab na anak ni Serias at ang paring si Abiatar, at sumang-ayon ng mga ito na siya'y tutulungan. Ngunit hindi pumalig sa kanya ang paring si Sadok at ang propetang si Nathan, pati si Benayas na anak ni Joyada, gayon din sina Simei at Rey, at ang magigiting na bantay ni David. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Purihin ng Panginoon, samahan tayo ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral. So, nung panahon na ito ay matanda na si Haring David. So, 70 years old na siya. So, medyo mahina na rin. Kaya siya po ay halos nakaratay na lamang. At binigyan siya ng isang tagapag-alaga na kung saan ay naging nurse niya. At itong si Abisag. Ito namang si Adonias ay pang-apat na anak ni David, na siya talaga dapat ang hahalili bilang hari sapagkat siya yung nasa next in line. So kasi nawala na si Absalom, nawala ni si Amon yung panganay, at yun naman pangalaw si Daniel na anak yata yun ni sino yun, ni Abigail. So anak ni Abigail ay hindi na po nakita, parang patay na yata yun, so wala na yun. And then yun nga, si Adonias na nga yung pang-apat na kung saan ay talagang halili dito sa kay Haring David. At bagamat siya yung dapat na pumalit sa ama at pangunahan ng kaharian, at ito rin ang inaasahan ng mga tao. Akala ng mga tao ay siya na nga po yung papalit, pero iba po ang plano ni Yahweh at iba ang plano ni Haring David sa kung sino ang susunod sa kanya. Okay, so bakit kaya hindi nga nasunod yung yung kung sino yung dapat na humalili sa kanya? Okay, so ang ginawa ni Adonias, siguro alam niyang hindi siya ang pipiliin ng hari, so nagdesisyon si Adonias na kunin ang trono ni Haring David nang walang pahintulot sa kanyang ama na hindi ipinaalam. So, alam kasi niya na si Solomon ang pipiliin ni Haring David para pumalit bilang hari. Kaya nga hindi niya inimbitahan si Solomon do sa kanilang
pagtatalaga sa kanya bilang hari. At yung ibang mga tagapayo hindi rin inimbitahan at idineklara na si Adonias na yung bagong hari. Ngunit itong mga pinlano ni Adonias ay nagkaroon lamang ng kabiguan na makuha ang trono dahil una siyempre ay wala po sa ayos yung kanyang pagkuha ng pagiging hari. So medyo may kayabangan itong si Adonias, maaaring makasarili or mapangahas yung kanyang ginawa na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So hindi naging maganda yung kanyang attitude. Inasal niya dito sa pagtatalaga ng kanyang sarili bilang hari. So parang nakita ko rito hindi po siya nararapat. Alam naman natin na ang Panginoong Yahweh ay nagtatalaga ng hari, so ayon sa kanyang kalooban. Ito mga katulad ni Haring David, ni Samuel, ayan, so talagang nakita natin ang kanilang katapatan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nakita natin yung kanilang takot sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya ninais ng Diyos na sila ay maguna dito sa bayan ng Israel. Bagamat meron silang kinakaharap na mga pansarili, mga problema, lalong-lalo na ang problema do sa pamilya. So, naging consistent sila do sa kanilang tungkulin bilang hari or bilang propeta. Siguro minsan ay nakaligtaan na nila yung iba pang tungkulin na dapat nilang gampanan. Ito naman ay yung sa kanilang pamilya. Kaya nakita natin itong mga naging anak ni David parang hindi sumunod sa yapak ni Haring David, ano? So nakita kasi natin na naglaban-laban itong kanyang mga anak, bagamat ito ay bunga ng kanyang kasalanan. Ito yung sinabi ni Propeta Nathan na ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng paglalaban-laban dahil do sa kanyang kasalanan. At ito namang si Samuel, hindi nakaligtaan niya rin, hindi rin sumunod sa yapak ni Samuel yung kanyang mga anak. Naging pasaway din. Nakita natin dito na meron talaga mga pagkakataon na bagamat sila epektibo sa kanilang mga tungkulin bilang mga tagapanguna, ay dumarating ang pagkakataon na yung kanilang mga anak ay hindi sumusunod sa kanilang mga ginawang pagtupad sa tungkulin na iyon. Okay, so ito si Adonias ay ganoon din ang nangyari, no? Anak siya ni Haring David, pero nawala siya doon sa kalooban ng ating Panginoon na dapat niyang gawin. Na kailangan niya dapat na magkaroon siya ng pagpapasakop sa Diyos at magkaroon siya ng pagpapasakop sa kanyang magulang, kay Haring David. So bago siya gumawa ng isang aksyon, hindi pwedeng paiiralin mo yung gusto mo, pipilitin mo yung gusto mo, na napakahirap naman na makita natin na mangyari, sapagkat hindi yon ang ninanais ng Diyos na mangyari sa kanya. Na kung hindi niya ginawa yon, hinintay niya ang desisyon ng hari, so hindi magugulo yung kanyang buhay at hindi siya babawian ng buhay do sa kanyang mga desisyon na iyon. Yung napakahalaga din na sa mga anak na kung saan ay sila yung magabayan sa pagdating dito sa moral and spiritual na paglago. At kailangan po dito ay bago magkaroon sila ng moral and spiritual values, ay mahabang panahon na ito ay inaayos o pagdidisiplina upang mahubog ang mga katangian na ito sa kanilang mga anak o sa ating mga anak. So kasi napakahalaga po nito yung paghubog ng moral and spiritual nila. Ito po ay nangangailangan ng tamang atensyon at matyagang pagdidisiplina. Kaya wag po nating husgahan ang mga lingkod ng Diyos kung di man naging katulad nila ang kanilang mga anak, dahil halos lahat ng panahon nila ay naibuhos nga doon sa paglilingkod sa iglesia kanilang pinaglilingkuran, na hindi naman dapat mangyari. Kailangan magkaroon talaga ng panahon
para din naman sa pamilya. At kaya lang ay talagang kahit anong pagbuhos ng iyong panahon sa iyong pamilya ay meron pa rin talaga magkakaroon pa rin ng mga problema. Alam naman natin tayo mga pastor ay meron tayo mga iba't ibang problema kinakaharap sa ating pamilya, no? At hindi po natin inaasahan ng mga bagay na yan. Ang alam natin na sila po ay susunod sa ating mga ginagawa, pero nagkakaroon pa rin ng problema, no? So alam naman ng mga pastor natin yan, ano, at mga lingkod ng Diyos. Kaya pero naniniwala ko at nakikita ko napakarami po ngayon sa kapanahunan natin ngayon na ang mga anak ng pastor ay tunay na nagagamit ng ating Panginoon Diyos sa larangan ng paglilingkod at talaga sumusunod sa yapak ng kanilang mga magulang. Dahil napakarami mga kabataan, marami mga anak ng pastor ngayon ay talagang nagagamit effectively. So napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. At marami talaga na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. At kumisan nga ay dadaig pa ng anak ang kanilang mga magulang sa larangan ng paglilingkod, sapagkat grabe yung katalinuhan, karunungan na pinagkakaloob sa kanila ng Panginoon, maging sa music ministry man, sa pag-awit man, sa pangangaral man, ay talagang makikita natin very effective. So napakarami ko pong nakita na ganyang mga anak ng mga lingkod ng Diyos. So naging mabuting lingkod si Haring David bilang hari ng Israel, ngunit sa pagiging magulang ng kanyang mga anak ay nabigo siya na mapalaki na may takot sa Diyos ang kanyang mga anak. So hindi ko po alam kung ano po ang tunay na pangyayari sa mga bagay na ayoko pong husgahan yung mga bagay na yun, ano. At nawa tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, huwag nating kaligtaan ang tungkulin dapat nating gawin para sa ating pamilya. Tiyakin natin ang ating mga anak ay magkaroon din ng takot sa ating Panginoon Diyos at naisin na makapaglingkod sa Diyos, no? Na maturuan ng ating mga anak kung paano sila magtuturo din ng mabuting balita. So mag-exhort ng mga words na kalakasang espiritual sa bawat isa at magamit sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao, sa mga kaibigan nila, or sa magamit sa iglesia ang kanilang mga talento. So nakakatuwang isipin na ang ating mga anak ay talagang nagagamit ng Panginoon sa larangan ng paglilingkod na iyan. At sa mga naging hakbang na ito ni Adonias ay hindi man lamang pinagsabihan o sinaway ng ama niya na si David. Ginawa ni Adonias ito dahil alam niya na mahina na si David. So nakaratay na siya. At iniisip niya na wala na itong panahon para mag-declare na kung sinong itatalagang bagong hari. At dahil siya naman ang nasa pangunahing tagapagmana, ay gumawa ng sarili niyang hakbang nang hindi sumasangguni sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang ama, kaya hindi rin naging matagumpay ang kanyang sariling layunin. Si Solomon, anak ni Bathsheba, ang iginawad na hari ng Israel at hindi si Adonias. Ito isang paalala sa atin bilang mga magulang na hanggat bata pa ang ating mga anak ay may ituro sa kanila. Ano ba mga dapat nating ituro sa ating mga anak? Una, ang kalooban ng Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. Ayan, may turo natin sa ating pamilya ang kalooban ng ating Panginoon Diyos at ang kalooban na ito ay magbumula sa kanyang mga salita na ating mga pinag-aaralan, binabahagi sa atin ng Panginoon, at sa magitan ng ating pag-aaral ay nauunawaan natin ang kahalagahan kung paano tayo makasunod sa kanyang kalooban. Kung alam lamang ni Adonias ang kalooban ng ating Panginoon Diyos, hindi naging mapayapa yung kanyang buhay. At maging kontento sa buhay kahit wala sa mataas na katungkulan. Mas mabuting mamuhay ka na may kapayapaan kaysa sa nasa mataas kanyang katungkulan ay hindi naman mapayapa ang buhay mo. Nasa alinlangan ang buhay mo. Kaya napakahalaga ng pagsunod sa Panginoon. Okay, ang buhay natin ay magiging mapayapa kung marunong tayong makontento sa buhay. Yan. So gamitin natin yung mga karunungan pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa pagitan ng yung pagiging madiskarte natin sa buhay.
At hindi tayo dapat napadalos-dalos sa ating mga pagdedesisyon. Katulad ni Adonias, no? So, hindi siya nakontento sa pagiging anak ng hari. Samantalang, pag anak ka ng hari, para ka nang hari, no? Dahil andun ka sa palasyo, andun ka sa kanyang kaharian. So, maganda ang iyong kalagayan. Okay? At napakaganda na hindi dapat padalos-dalos sa desisyon. Si Adonias nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon. Kaya ano nangyari sa kanyang buhay? Naging miserable ang kanyang buhay. Kaya may turo natin sa ating pamilya na tayo ay dapat lagi sumasangguni sa ating Panginoon, na sa gayon ay magkaroon tayo ng tamang hakbangin sa ating mga nilalayon sa ating buhay. Pangalawa, tamang pagdidisiplina upang sa kanyang paglaki ay alam ang mga dapat gawin. Di ba ang mga tao na kung saan ay dinidisiplina, alam ang kanilang gagawin. Kahit hindi mo pa ulit-ulitin yung mga tama na dapat gawin, alam nila ang mga dapat gawin dahil disiplinado na sila. Kung ang bayan natin, ang mga tao rito, disiplinado, di ba? Alam ang tawiran, alam ang mga tamang pagtapon ng basura. So, alam lahat yung mga pagsunod sa batas. Kung lahat ay disiplinado, napakaayos po ng ating bayan. Hindi po ba? Kung ating pamilya ay disiplinado, maayos ang ating pamilya. Dahil alam nila yung mga dapat gawin. Alam nila yung mga patakaran, alam nila yung mga hindi dapat gawin. So, alam nila yung ikasasama ng loob ng mga magulang na hindi dapat gawin. Kapag disiplinado ang mga tao, ay makikita natin yung kapayapaan sa kanilang buhay. Kung nadisiplina lamang ni David na maayos ang kanyang anak, ay hindi magkakaroon ng kaguluhan sa kanyang pamilya. Akalain mo ba naman nag-agawan sa pamumuno? Nakakalungkot isipin na ang mga anak mo yung nag-aagawan sa pamumuno. Gayun din, dapat ang ginagawa natin sa ating mga anak. Ituro ang mga dapat gawin. Kung ano, nakabubuti sa kanila, para hindi magkaroon ng mga pansariling pagpapasya, kundi marunong magpasakop sa nakatataas sa kanila. Kung alam lang ni Adonias ang tamang pagsunod sa Diyos at sa tamang pagsunod sa hari at sa mga lingkod ng Diyos, gayon din naman kung disiplinado siyang tao, hindi mapapahamak kanyang buhay katulad ni Absalom. Hindi rin disiplinado. So sa panahon ngayon, kung ang bawat isa ay marunong sumunod sa batas ng Diyos, sa batas ng pamahalaan, magiging maayos ang ating buhay. Ang buhay ng bawat isa. Walang mapapahamak. Bakit? Kung nasunod, nananatili sa bahay, di ba? So, walang magiging problema at magiging madali ang paglaban sa virus na ito. Madali ito masusugpo. So, walang mahahawa dahil disiplinado ang lahat. Kaya dapat talaga lahat ay maturuan ng tamang pagdidisiplina. Obligasyon ng bawat mga magulang na yung kanilang anak, pag sinabing pumirmi sa bahay, pumirmi. Pag sinabing isa lang ang lalabas, isa lang. Hindi pwedeng lumabas lahat. Na sa gayon, ay may pakita natin na mayroon tayong pagnanais na may pakita sa bawat isa na tayo ay marunong sumunod sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, sa batas ng ating pamahalaan. At dito ay may papakita natin na tayo ay mga tunay na lingkod ng Diyos at tunay na mabuting mamamayan. Kung disiplinado lamang ang bawat isa, hindi magiging mahirap para sa mga namamahala na sugpuin ang COVID na ito. Totoo po yun. Hindi po sila mahirapan. Dahil gaano na karami ang napanood natin, nakita natin, binalita na kung saan ay nahirapan talaga yung ating mga frontliners dahil lamang sa mga taong hindi disiplinado. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hayaan natin na sa paglaban natin sa mga nararanasan natin ito sa ating bayan, sa ating pamilya, ipakita natin yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos sa magitan ng Kanyang salita at yung pagiging disiplinado natin. Ipakita po natin na tayo ay handang sumunod sa panahon ngayon na ito.
Kung hindi man tayo nakasunod ng nakaraan, simulan natin ang pagsunod at yung pagdidisiplina, pagpapakita ng pagiging disiplinado, sapagkat naniniwala tayo na sa ganitong kaparaanan ay mapagtatagumpayan natin ang lahat ng hamon sa ating buhay, ang lahat ng mga kahirapang nararanasan natin, sapagkat alam natin na ang karunungan nagbumula sa Panginoon, ang mga salita nito at ang kanyang pangako ang pangahawakan natin. Ipapakita natin sa mundong ito na tayo ay mga solusyon sa problemang ito at hindi tayo ang problema. Naniniwala ako na makabubuti para sa mga nanunungkulan na makita ang mga tao na nagpapakita ng kabutihan, ng kabaitan at ng pagsunod, sapagkat sa ganitong kaparaanan mapagtatagumpayan natin ang laban na ito. Purihin ang Panginoon. Salamat sa pag-aaral na ito. Naway magkaroon tayo ng kaunawaan, ng pagkatuto, ng dagdag kaalaman sa ating mga pinag-aralan. At nais ko po na patuloy ko kayong ipanalangin sa ating Panginoon, sapagkat alam ko na kailangan natin ang pananalangin. Tayo manalangin. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sapagkat patuloy na pinagkakalob mo sa amin ang mga aral na kung saan ay magpapalakas ng aming espiritual na buhay. Panginoon, tinuruan mo kami kung papaanong nagkakaroon ng hindi maayos na pamumuhay ang mga masuwayin, ang mga hindi nagpapasakop sa iyo, at magi sa aming sa mga nanunungkulan sa amin. Pero kung kami po ay magkakaroon ng tamang pagsunod, pagdidisiplina sa aming sarili, makikita namin unti-unti ang na magkakaroon ng kaayusan ang aming bayan, ang aming pamilya, ang aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil itinuro mo ang mga bagay nito sa amin. Marami po kaming natutunan tungkol dito sa aming pinag-aralan to, tungkol kay Adonias, kay Haring David. Maraming salamat sapagkat kung papaanong binigyan mo kami ng pagkakataon na may ayos ang aming buhay sa pamagitan ng mga tao na ito. Naniniwala po kami na mapagtatagumpay namin ang lahat ng bagay. Dalangin po namin ang aming bansa na kung saan ay nakakaranas ng patuloy na pagdami ng apektado ng virus nito. Dalangin po namin na masumpungan na ang mga vaccine dito, ang mga gamot para maging maayos na ang kalagayan ng lahat ng may karamdaman. Dalangin po namin na bigyan mo ng katalinuhan, karunungan ang mga siyentipiko, ang mga doktor na kung saan tumutuklas ng gamot na ito. Naniniwala po kami sa lalong madaling panahon ay mangyayari po ito sapagkat ikaw ang nangunguna sa kanilang buhay. Patuloy mo pangunahan ang mga frontliners namin, ang mga medical frontliners namin, maging ang mga government official namin, maging ang mga spiritual frontliners namin, ang lahat po na nangunguna para masugpo ang COVID-19 na ito. Dalangin po namin na magkaisa po kaming lahat. At dalangin po namin ang mga may karamdaman na sila po yung pagalingin at palakasin sa mga oras na ito. Dalawin mo sila at hipuin mo ang bawat isa sa kanila, at sa paghipo mo sa kanila maramdaman nila ang iyong banal na presensya, ang iyong kapangyarihan, ang espiritu na kagalingan ay maranasan nila sa mga oras na ito, hindi lamang sa aming bansa kundi sa buong mundo, at sa mga Pilipino na naapektuhan ng COVID-19 na ito. Dalangin po namin na ang kagalingan at kalakasan ay umabot sa kanilang mga katawan, sa kanilang buhay. Naniniwala po kami na ang kagaling at kalakasan ay ipagkakalob mo sa bawat isa sa kanila. Marami pong salamat, O Diyos. Ang bawat pamilya ng sambayan ng Pilipino ay magkaisa sa pananalangin at pagdidisiplina at matutong sumunod sa Diyos at sa aming bayan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangunguna sa bawat isa sa amin. Sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. God bless you all po. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa pag-aaral ito. Sa muli po nating pag-aaral
sama-sama po tayo upang pag-aralan naman po ang mga aklat po ng Lucas. Yun po yung ating susunod. God bless po sa inyong lahat. Miss you all. To God be the glory.